tumidikit. Yan. Hi guys! For today's video, mag-interview kami ng isang Master Sergeant sa militar. So, bago yan, alamin muna natin kung ano yung meaning ng Master Sergeant. Ba't tumidikit? Yan, papaliwanag ni Karen. Tapos yung pati yung unconventional tsaka conventional na ano. Basta ganun. Bye! Ang Master Sergeant sa militar ay may pangunahing papel sa pamamahala ng mga tauhan sa kanilang unit. Sila ay nagbibigay ng direksyon at gabay, nagpapatupad ng patakaran at procedure ng militar, nagbibigay ng pagsasanay at tumutulong ng mapabuti ang mga kasanayan at kakayahan ng kanilang mga subordinado. Before we dive into the interview, let us show you the difference between the conventional and unconventional war. Ang conventional na digmaan o conventional warfare ay ang uri ng digmaan na sumusunod sa tradisyonal na mga taktika at estratehiya ng militar. Ito ay kadalasang gumagamit ng regular na sandatahang lakas tulad ng mga armadong pwersa, tangke, eroplano at iba pang kagamitan pang militar upang labanan ng mga kalaban. Karaniwang mayroon itong malinaw na mga batas at patakaran sa pakikitigma na sinusunod ng mga kalahok. Halimbawa ng konbensyonal na digmaan ay ang mga labanang naganap sa mga malaking opensibang patag tulad ng mga giyera sa mundo tulad ng ikalawang digmaan pandaigdig. Let's now move on to the unconventional war o sa Tagalog ay ang hindi conventional na digmaan. Ito ay isang uri ng digmaan na hindi sumusunod sa tradisyonal na mga taktika at estratehiya ng militarisadong kaguluhan. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga hindi karaniwang paraan tulad na lamang ng cyber warfare, psychological warfare, guerrilla tactics, terrorism at iba pa. Ang layunin nito ay hindi lamang ang militar na tagumpay kundi pati na rin ang pagbabagsak o pagpapahina sa kalaban sa pamamagitan ng mga di-conventional na pamamaraan. What motivated you to join the military? Of course, trabaho. Income. Legit cooperative. Ano pa? Can you tell me about your military background and experience? Well, my background and experience during my service in the military is very nice, very good, very interesting, challenging, because we serve people, the people's will. Can you describe a particularly challenging mission you've been a part of and how you overcame obstacles? Obstacles. Talking obstacles is so many obstacles to overcome the war, especially in the battlefield. Battle is really hard. Once you hit, you die. Once you hit, you die. So very, very, very interesting, challenging, but napakahirap. Pag nandiyan ka na sa ground, mahirap na, lalo na kung yung tutukan na. Basta tinamaan ka dyan, mamamatay ka lang. Pin down ka na doon, hindi ka na makakaalis. Pero kung hindi ka tinamaan doon sa first volley of fire, meaning makakasurvive, there is a chance na makasurvive ka sa giyera, sa labanan. How does the information flow process within the military community contribute to mission success and overall cohesion? Siyempre, yung full support sa ground, lalo na sa armas, sa pagkain, yung support nila, nandun yung success para ma-overcome mo yung laban. How is information shared within the military community? Are there any specific channels or protocols in place? Yes, of course. May mga protocol yan. Kaya nga may training. May mga protocols tayo sinusunod. Yung mga higher ups, sila nagda-direct kung paano gagawin.
Kasi bago naman sila naging higher ups, nagdaan din sila sa kagaya namin na sa mababa. So alam nila yung flow ng communication, alam nila yung pangangailangan ng tao sa ground, especially sa battlefield. How does the information flow process within the military community contribute to situational awareness and decision making? Well, sa battlefield kasi pag nandiyan ka na sa ground, kung minsan hindi na nasusunod, lalo na kung yung salukuyan, yung plano, ganito. Pero pagdating mo doon sa actual situation, minsan nababago yon, hindi nasusunod. Kasi kung minsan yung tao nakakailangan mo, tinamaan na, patay na, hindi na masunod yung plano. So yung komunikasyon, kung minsan, hindi na nasusunod. So kayo yung nandun sa ground, kayo na yung masunod. Then, through radio, pwede ka mag-report kung anong nangyayari. How does the military handle the communication and information flow during times of crisis or emergency situations? Communication process. Sana during battle ba yan o Yes po. during encounter, mga ganon? Yes. Kung minsan, sabi ko nga kanina, hindi na nasusunod yung protocol or yung ng communication. Yung sabi ko nga, pag tinamaan yung may hawak ng radio, wala na. Lalo na kung mas marami yung kalaban, mahirap. What skills have you developed during your time in the military that you believe are transferable to civilian life? Civilian life, nice question. Leadership, discipline. Pag ang sundalo ay may disiplina sa sarili, ang survival niya sa gera is, kung dadaanin at sa is nasa 99%. Kasi pag sinusunod mo yung plan na sa gera is mas malaki ang chance mo na magtagumpay sa gera. Kaya doon is yung leadership. Pag ikaw ay leader that time is malaki yung challenge sa'yo na maging isang leader. Yung itatransmit namin dyan kasi ako na hanggang third level ako ng leadership. Kasi nag-sergeant major ako sa isang unit, sa school, nagturo ako nun dati, habang ako nag-retire. So yung application ng leadership sa application ng leadership is magkaiba. Hindi natatanggap ng civilian. No, why? Kasi ako, lalo na yung mga anak ko, hindi kami sundalo, sabi nila. So yung tinuturo ko na discipline is yung may leader talaga, may nagga-guide. So maganda ang leadership ng sundalo kung sinusunod niya yung protocol. Ano po yung pros and cons po ng pagiging military? Kaya nakasan mo. Pros and cons po ng pagiging part po ng military. Pros And cons po. cons. Anong ibig mo sabihin sa cons? Parang advantage and disadvantages po ng pagiging part nyo po na sa military. Malaki. Una, trabaho. Pangalawa, permanent job. Pangatlo, malaki ang sweldo. May mga benepisyo. Tulad ko, sa limbawa ko sarili ko, naka-retire ako ng maayos, na-reach ko yung taon, lose ko yung taon. So meaning, yung compensation ko is maganda. Malaki ang pagkakaiba compare to civilian. Yung kasing sa civilian, lalo na kung nandito ka lang sa LGU, pag-retire mo maliit. Tapos 65 years of age sila. Kami 56 lang. Pero ang pagkakaano doon is kami 24 hours a day. Ang civilian work is 8 hours a day lang. So hindi nila dapat nakikipagkompetensya at hindi nila kino-compare. Ang sa amin is between life and death. Kaya sa civilian, hindi. Trabaho lang talaga. For the last question po, how do you think your military experience has influenced your life after service? After service. So nakikita mo, nakabili na ako ng sasakyan ko. May kapagpaaral ako ng anak ko. Kapagpaaral ako. Yun yung tinatamasa ko ngayon sa
yung serbisyo ko na tinapos ko. Yung pagiging military ko before is nasa akin pa rin yun, hindi nawawala yun. Kaya yun, nandun palagi yung discipline. Kasi sabi ko kanina, hindi lahat ng nag-retire is maayos. Yung ako, sasabi ko na maayos ako na naka-retire. Kasi umabot ako doon sa dulo. Inubos ko yung 56 years of age ko. Gusto ko pa sana, kaya lang, hindi na pwede. No extension. In conclusion, the interview with retired Master Sergeant Nicanor Acosta provides valuable insight into his distinguished military career. Through his accounts, we gain a deeper understanding of the challenges and triumphs he faced during his time in the military. His experiences serve as a testament to the dedication, resilience, and sacrifice required in serving one's country. Master Sergeant Acosta's stories highlight the importance of leadership, teamwork, and adaptability in the face of adversity. His commitment to duty and unwavering loyalty to his comrades are commendable traits that inspire admiration and respect. Overall, his interview offers a glimpse into the life of a dedicated serviceman whose contributions have left a lasting impact on those around him.